dobleng pamasahe dahil lang mataba ang pasahero. May nabalitaan ako sa Facebook na ang mga konduktor o mga driver ay sinisingil ng doble ang kanilang pasahero na matataba. Alam mo ba ibig sabihin ng mataba? Mata at baba mo. Na which is tama lang dahil kung doble ang bigat at lapad mo, doble din ang masasakop mo sa upuan nila. Subukan nyo na lang bumili sa Shopee ng mabigat na bagay gaya ng kettlebell, dumbbell at iba pa. Kapag ipapaship mo ito sa Shopee, sisingilin ka ng 300 o minsan pa ay 500 pesos para lang sa halagang 2,000 pesos na kettlebell. Pero kahit bumili ka ng bagay na mas mahal dito, gaya ng cellphone o anumang electric appliances na magaan, puta free shipping pa, di ba? Pansinin mo na lang, no, kapag sumakay ka ng tricycle, no, tapos nakatabi ka sa mga matatabang to, di ba kawawa ka kasi ipit ka sa kanila. Dagdag mo pa na hindi ka makakahinga dahil sa asim ng mga baboy na to. May kaibigan ako angkas rider na itago na lang natin sa pangalan na Boyet. Alam nyo ba kung ano ang araw-araw niyang kryptonite? Ayun ay ang masakyan sila ng kagaya nyong mga matataba. Dahil bukod sa malakas kayo sa gas dahil ang bigat nyo, ay hindi lang yun ay ang asim nyo pa. At higit sa lahat ay masisira pa ang muds at shocks ng motor nila. Imbis na aabutin ng 2 taon gamitan, tumatagal lang sa inyo ng 6 na buwan. Hindi ko to sinasabi dahil galit ako sa matataba. Pero dapat lang magalit ako sa inyo dahil kayo mismo ay galit sa sarili nyo. Kaya nga kayo mataba eh. May kasabihan na self-hate ang dahilan kaya ka out of shape. Gluttony yan. Kasibaan, katakawan, isa yan sa 7 deadly sins na sumusunog sa kaluluwa ng mga tao. Dahil ang katawan natin ay templo ng Diyos tapos bababuyin nyo lang mga baboy kayo. Ang pagiging mataba ay isang epidemya sa utak. Tignan mo na lang sa Facebook. Napakadaming fat positivity na makikita. Nino-normal ng mga abnormal na to, yung mga bagay na hindi normal. Normal ba yan? Hindi ka makakilos sa sobrang katabaan. Kahiyang kayo sa mga ninuno natin, isipin nyo na lang babalik tayo sa panahon nila Lapu-Lapu at Rizal. Tapos kayo ang makikita, no? Grabing disappointment siguro ang mararamdaman nila sa inyo. Ang hirap sa inyo, mas inuuna nyo pang magreklamo kaysa umaksyon at magkapayat. Kung nagtitipid ka sa pamasahe, nagtitipid din yung driver. Dahil may pamilya rin silang binubuhay sa araw-araw, may mga anak silang pinag-aaral. Tapos kayo manggagarapan lang, no? Mahiya naman kayo. Sa totoo lang, galit kayo sa sarili nyo kaya kayo ganyan. Dahil ikaw, oo, ikaw na mataba, ikaw ang pumilinan kaya ka mataba. Tapos gusto mo, yung mga jeepney driver at yung mga pang-araw-araw mong nakakasalamuha ang mag-a-adjust sa'yo. Takot kayong magutom. Yung panahon ng sinaunang tao, naghahunting sila ng hayop sa umaga hanggang tanghali. Kumbaga, tanghali na ang pinakauna nilang kain. Ayun ang tinatawag na fasting. Maging ako, habang nire-record ko tong video na to, 12 PM na ngayon ay hindi pa ako nakakain dahil nagpa-fasting ako ngayon. Madaming benepisyo ang pagka-fasting dahil tinutunaw nito ang mga basurang laman sa ating katawan. At ang mga basurang ito ang ating nagiging enerhiya sa araw-araw. Ito ang tinatawag na autophagy. Pansinin mo na lang yung mga kaibigan nating Muslim pagkatapos ng Ramadan, di ba? Napogi sila dahil sa fasting. At fasting din ang numero 1 solusyon sa mga problema sa ating gut health. Trivia lang, alam nyo ba na si Kyrie Irving, nanalaro siya ng NBA na walang laman ang sikmura niya kapag Ramadan? Kung siya nga kinakaya niya, kaya nyo din yan. Lagi lang naman sa una mahirap ang mga bagay. Dahil pare-parehas lang naman tayong tao kaya kaya mo rin yan.